matino ang pag-iisip, unang-una, hindi niya kukunin ang alak ng may alak. Alright? Nabagsa mo na lang hinarbat. Kasi sanay nga siya sa harbatan. Sanay nga siya sa pagnanakaw. Sanay siya sa pangangamkam. Hindi lang sa loto, hindi lang sa smuggling, sa droga, sa lahat. Kundi, kitang-kita ninyo sa alak. Balikan muna natin yung mga expose ko sa inyo last year. Una-una kong in-expose sa inyo mga kababayan, na nalaglag itong babaeng sangkot sa lahat ng kasamaan sa hagdan sa Baguio. Diba, ayaw niya maniwala, akala niyo chika-chika lang. Dahil sinasabi ko nga sa inyo, lasengga, senglot, drunkard, lahat na ng pwede niyong maibato dito sa babaeng ito. So nalaglag siya sa hagdan kasi sa sobra niyang kalasingan. Wala naman sana tayong problema kahit magpakalunod siya sa alak, kahit na hindi na siya magising kinabukasan. Okay? Kaso lang, mga kababayan, First Lady siya. Actually, siya ang presidente, acting president, na merong 100-something million Filipinos na nakatingin at ginagastos nila yung pera ng bayan sa kanilang paglalaklak ng alak. So, natatandaan nyo? Unang expose natin, nalaglag siya sa hagdan. So, nagsabi sa atin yan, mga puting ahas, maaaring nagsabi sa atin, ay PSG. Naalala nyo, nung sinabi ko sa inyo na ayon sa ating source, merong PSG na nagpatiwakal dahil pinagsigaw-sigawan ng babaeng Bartek. Sa sobrang kalasingan, paglabas niya, ay nakita niya itong PSG na nakapikit, pero mas marami pang mga kadahilanan. Pinagmumura niya, pinagsisigawan niya, kung ano-anong kababuyan ang pinagsasabi ni Lisa. Ganon po kasi kapag ang tao ay wala sa katinuan. Naalala ninyo na hindi siya nagpakita for how many days yun? Ang sabi may flu, na nagkaroon daw siya ng flu, pero yung totoo, may flu call. So yun yung mga issue natin in the past. Napaliwanag ko sa inyo na yung mga information coming from our puting ahas, na-validate. Dahil dito sa mga pangyayari ngayon, yung nang-agaw siya ng alak. Sinabi ko sa inyo na ang mga PSG, ang karamihan, hindi man karamihan, may mga nag-resign sa kanila o nag-retire na kasi hindi nakakayanan yung overwork, puyat dahil sa kabangagan ng pamilyang ito, lalo na ni Lisa at ni Kuting, silang dalawa, partner sa pulboronic, partner sa paglalaklak ng alak. Napakagandang partnership. Kaya naman, lubog na lubog kayo dyan sa Pilipinas dahil hindi nila ginagampanan ang kanilang tungkulin. Lumabas pa na ang kanyang breakfast is whiskey, tanghalian is vodka, din ang gabi niya ay wine. Ayon nga sa ating mga nababasa natin diyan, minumumog niya siguro yung mga alak na yan dahil meron siyang halitosis, mabahois, masangsangis, na ngangabelis. You know that, diba? Namit ko na yung babaeng yan. Okay? Kung hindi amoy sigarilyo, amoy alak, o amoy halitosis, mabahois, masangsangis, ang ngangabelis ng impactatis. O yun. Actually, hindi dapat natin kalimutan na ang mga pangyayari ngayon, katulad nga sa KOJC, maisingit ko lang, ito ay distraction. Dahil gusto nilang, ng bangag na gobyernong ito, nagbabayad po sila, di ba, ng bots, mga digital firm, para magpakalat, mag-create ng mga kasinungaling o black ops, para pagtakpan ang malalaking issue na kinasasangkutan ni Marcos Jr. na sa pagiging bangag-bangag niya. Gusto nilang pagtakpan ang PIDEA leaks at kung ano-ano pa mga issue sa kanya, PIDEA leaks, kidnapping, pulboronic, smuggling, lahat yun ay way nila dyan para pagtakpan at kalimutan at tutukan itong kanilang panggigipit o panghaharas dito sa nangyari sa Davao City. So balikan natin yung Van Denor nila. So mga kababayan, sabi ko nga kanina, itong okasyon na ito ay tutuusin. Dapat ang mga tao na nandoon ay mga dignified kasi they are dignitaries,
diplomats, different, people or different leaders from different countries. Na supposedly itong gobyerno ninyo ay nagpapakita na sila ay respeto at kagalang-galang, pero hindi pa man lang nangangalahati ay nang agaw na ng alak itong si Lisa Tanas at nagbukang server ngayon si Chis Escudero. O kumusta naman, Heart? 'Di ba? Dapat dito mo gagamitin, oh my God, kadere, 'di ba?